Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senate President Cheese Escudero umalma. Iniugnay raw siya sa kaibigang kontraktor ng flood control projects. Git niya, demolition job lamang daw ito. Mga nagbangga ang barko ng China. Puntiri raw talaga ang barko ng Pilipinas ayon sa Armed Forces of the Philippines. May 2 umanong namatay. Pagtataas ng singil ng airport fees na nagpapamahal ng ticket, inapela ng ilang grupo sa Korte Suprema para mapigilan. 5 patay habang 9 ang sugatan sa nadisgrasyang van sa expressway sa Tarlac City. At 12th album ni Taylor Swift inanunsyo kaninang 12:12 AM ngayong August 12. Lima naman ang patay habang 9 masugatan matapos madisgrasya ang sa kanilang van sa CLX sa Tarlac City. Nasupol nito ang isang concrete separator at bumangga pa sa bakal na railing sa gilid po ng expressway. Nasa frontline na balitang yan, Gary De Leon. Napaluan na lang ang lalaking ito habang minamasdan ng mga kasama niyang nakahandusay sa gilid ng bangketa at kalsada sa Tarlac City. Yan ang sinapit ng mga sakay ng van na bumangga sa bakal ng railings sa Central Luzon Link Expressway o CLX. Base sa investigasyon, pasado alas 7 ng umaga, bumibiyahe galing ng Quezon City ang van at patungo ng Concepcion Tarlac. 14 ang sakay nito, kabilang ang mga promodizer ng isang sabong panlaba. Mabilis daw ang takbo ng van sa gitnang bahagi ng CLX at biglang umilag sa isang concrete separator. Nawalan po daw ng control po ang driver sa kanyang minamana yung sasakyan at ito nga po ang naging dahilan na ito ay bumangga sa metal barrier po ng nasabing expressway. 2 beses pa sumalpok sa bakal ng railings ang van bago tumigil. Sa tindi ng pagkakasalpok, halos na-UP ang van. Agad itinakbo sa ospital ang mga biktima, pero 5 sa kanila ang dead on arrival habang 7 sugatan. Kabilang sa mga nakaligtas ang isang babaeng 3 taong gulang, pero nasawi naman ang kanyang mga magulang. Galit na galit naman ang pamilya ng mga biktima dahil sa ginawa ng driver. First time daw nitong magmaneho at ilang beses raw sinita dahil sa bilis ng pagpapatakbo sa expressway. Hindi mabayaran nila ang buhay ng anak ko. Driver siya, dapat alam niya ang rules and regulation kung anong bawal. Nagpapagaling pa sa ospital ang driver. Sasampahan siya ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property, multiple homicide, and physical injury. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Demolition job ang tingin ni Senate President Cheese Escudero sa mga nagdadawit sa kanya sa mga kinikwestyong flood control project. At ang Kamara ang itinuturo niya rito. Narito ang aking report. 15 kontraktor ang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na may pinakamarami raw flood control project sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa Sorsogon para sa flood control projects ang Centerways Construction and Development. Ang presidente nito, si Lawrence Lubiano, kaibigan at campaign donor daw ni Senate President Cheese Escudero. Sa isang press conference, inamin ni Escudero na matagal na silang magkaibigan, pero giit niya, wala siyang kinalaman sa mga kontrata. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. Sa tala, 44 flood control projects ang nakuha ng kumpanya ni Lubiano noong 2022. Depensa ni Escudero, gobernador pa siya noon at hindi pa senador noong binuo ang budget para dito noong 2021. Iba raw ang naaamoy ng Senate President. Merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin. Ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito. Pagdating ng February 6, matagal pa yun. Naniniwala si Escudero na mga kongresistang nasaktan sa aksyon ng Senado sa impeachment ang nasa likod nito. Bakit pinagtuunan ng pansin? Hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor, hindi naman ako kontraktor. Pumalag naman ang ilang House leaders sa akusasyon ni Escudero na Kamara ang may pakanasa anyay demolition job sa kanya. Hinamon niya ang Senate President na pangalanan ang sinasabi niyang nasa likod ng umano'y paninira sa kanya. Kaibigan ko si Senator Cheese. Kung pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon na yan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin.
Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasagutan na sila. Samantala, naniniwala si Senator G.V. Ejercito na may sabuatan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangungurakot sa pondong dapat ay sa flood control projects. Tiniyak niyang didikdikin sa budget deliberations ng Senado ang DPWH. Dapat daw ay may masampulan at makulong na mataas na opisyal ng gobyerno. There's a special place in the hell resort for those who are engaged in flood control projects na talagang dinaya at talagang pinatong-patungan. Bakit naging kontrobersyal ang isa sa mga campaign donors ni Senate President Chis Escudero? Bigyan po natin ng konteksto. Sa storyang nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lubiano na top donor ni Escudero noong 2022 elections. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. At si Lubiano po, presidente rin ng Centerways Construction and Development Incorporated na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Katunayan sa nilabas na listahan noong Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contractors, number 7 ang Centerways. Pero para po malinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong hocus-pocus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito at ill-timed. At bakit daw ginagawang issue itong sa Centerways gayong 1% lamang daw ng kabuuang flood control projects ang nakuha ng Centerways? Gayunpaman, inamin nga ni Escudero na kaibigan at kakilala niya ang nasabing kontratista. Pero ni minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Ito po. Sa ilalim po ng Omnibus Election Code, mahigpit na pinagbabawal ang mga kontratista na mayroong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Nasa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sinumang may service or construction contract sa gobyerno, pinagbabawalang magbigay ng campaign contribution directly or indirectly. Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata sa gobyerno. May katwiran naman po ang batas. So ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Lubiano, ang presidente ng Centerways Construction, sa kampanya ni Escudero noong 2022? Ang sagot po ng maraming abogado, madaling lusutan yan. Bakit po? Ang pinagbabawalan kasi ng batas ay ang kontribusyon mula po sa contracting company, yung kumpanya na mayroong proyekto sa gobyerno. Pero ang mga opisyal nito, abay pwede pa namang mag-donate sa kampanya ng kanilang personal na kapasidad. Bakit po? Dahil daw sa mata ng batas, iba ang kumpanya, iba naman ang mga opisyal. So kahit si Juan de la Cruz, ang mismong may-ari ng Juan de la Cruz Construction, pwede pa rin mag-donate si Juan de la Cruz. Ang bawal lamang palang mag-donate ay ang Juan de la Cruz Construction Company. Bakit? Dahil ang contractor ay si Juan de la Cruz Construction at hindi po si Juan de la Cruz, the owner. Bakit ganun? Di ba, meron pa rin conflict of interest. At yun na nga po, matagal na pong marami nakakalusot sa loophole na ito. Dahil kahit papano, ang Omnibus Election Code ay ginawa noon pang 1985 at hanggang ngayon, hindi pa rin narerepaso. Hinihimok ng palasyo ang ilang opisyal ng gobyerno na ilantad ang kanilang nalalaman tungkol sa mga kongresistang pumi-kickback sa di umano sa mga flood control projects. Pwede raw yan isumite sa inilunsad na website kung saan ang mga sumbong ay mababasa agad ni Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi ito witch hunting. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos ibulgar ni na Senador Ping Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may 67 kongresistang kumikickback sa flood control projects. Sabi ni Magalong, itinuturo pa nila sa isa't isa kung paano kumita. Alam mo, nag-share pa nga sila ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Ganito kasi ang gawin mo. Hamon ng palasyo. Didiretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang particular na pangalan na alam. Bigyan lang po nila ng kompletong detalye.
Para sa mga gustong magsumbong para sa mga maanomalya o di kaya ay palpak na flood control projects, pwede kayong sumulat sa sumbongsapangulo.ph. Kapag scroll down nyo, makikita ninyo yung listahan ng mga flood control projects. Medyo mahaba-haba yan dahil sabi nga ng Pangulo, higit 9,800 ang mga proyekto simula nung magsimula ang kanyang administrasyon noong 2022. Kaya para mapabilis, punta lang kayo dito sa search bar at i-type ninyo kung ano yung lugar na gusto ninyong i-check tungkol sa mga flood control projects. Halimbawa, Marikina, i-type nyo lang dyan. At lalabas na yung mga proyekto hindi lamang sa Marikina, kundi maging dun sa mga kalapit lugar na yan. Makikita ninyo dito yung project description, yung lugar kung saan ginawa yung proyekto, yung mismong contractor na nangasiwa doon sa proyekto, halaga nung nasabing proyekto at kung kailan ito natapos. Ngayon, pipili tayo ng isa pero hindi ko naman sinasabi na may anomalya itong proyekto na to. Example lang naman ito para malaman ninyo kung paano mag-report. I-click nyo lamang itong salitang report sa hilera at makikita ninyo na lalabas na dito yung name, email, contact number at message kung saan pwede ninyong isulat kung ano yung gusto ninyong sabihin at isumbong at nariyan din yung paglalagay ng photo at yung video para sa inyong mga ebidensya. At saka i-click ang submit. Pero paalala lang, optional lang naman yung paglalagay ng pangalan at ng contact details. Pwede namang hindi ninyo ito isama para na rin sa inyong proteksyon. Walang deadline sa pagsusumbong nito, pero paalala ng palasyo, seryosohin ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. May nilinaw si VP Sara Duterte kung bakit nadadala sa mga biyahe niya abroad. Pero tinabla siya ng Malacanang at sinabing hindi trabaho ng Vice Presidente na mangibang bansa at siraan ng Pangulo. Nasa Frontline na balitang yan, Maricel Halili. Para saan ka nagta-travel? Sagot dyan ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. Pero dahil nga ba sa nangyayari sa Pilipinas, kaya frustrated ang ating kababayan abroad? Buwelta dyan ng palasyo. Siguro nga po, mapa-frustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip. Aminado naman si VP Sara na kasama sa kanyang pakay sa pag-travel ay ang mabisita ang nakakulong niyang ama sa International Criminal Court sa the Netherlands. Pero sabi ng palasyo, hindi trabaho ng Vice ang mag-travel. Hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe. Hinamo naman ni VP Sara ang mga kongresista na isa-publiko nila ang kanilang travel history. Ilabas din siguro nila yung travels ng mga members of the House of Representatives bago sila magtuturo ng mga tao na constant travel. Payag dyan si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Congressman Ronaldo Puno. Agree ako, lahat tayo, maglabasan tayo ng travel. Tapos ihambing natin yon sa actual travel. Kasi kung yung ito official travel, ito lang, ang personal travel mo, ganun kalaki, ginawa ba yan on your own time or yung sa oras na binabayaran ka na sweldo? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inamin naman ni Vice President Sara Duterte na tila suntok sa buwan na maaprubahan ng buo ang panukalang budget ng kanyang opisina para sa 2026. Halos 903 million pesos ang pondo ng Office of the Vice President. Ayon kay VP Sara, malamang ay mauulit lang ang nangyari noong nakaraang taon kung saan binawasan ng Kamara ang kanilang pondo. Hindi na raw yan nakakapagtaka. It will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. Ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives.
Pinalitan ni Senator Kiko Pangilinan si Senador Robin Padilla bilang chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments. Ang sabi ni Pangilinan, challenge accepted. Tinitiyak daw niyang magiging transparent at makatao ang proseso sakali mang talakayin ng tungkol sa pag-amyenda sa saligang batas. Kasabay po niyan, muling pinag-uusapan ngayon ng Charter Change o CHACHA. Sinusulong ng ilang mambabatas ang Constitutional Convention or CONCON. Ito ay para amyenda ng mga umunoy malalabong probisyon sa 1987 Constitution, gaya po ng salitang forthwith sa proseso ng impeachment. Bagamat wala pang pinal na desisyon si Pangulong Bongbong Marcos, ayon sa Palasyo, bukas po siya sa CONCON. May mga pagkakataon lamang po siguro, kahit maliwanag ang ibang mga definition or mga terms, ay minsan napapalabo para merong mapaboran. Kung ito naman po ay ikagaganda at ikaliliwanag para hindi na mabutasan ang anumang mga provision dito sa Constitution, hindi naman po ito tututulan ng Pangulo. Ibinida ng PNP kay Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang 5-minute emergency response. Pero higit sa mabilis na pagresponde, nagbilin din ng Pangulo na dapat walang lugar ang katiwalian sa hanay ng kapulisan. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. When somebody calls... Mismong si PNP Chief Nicolas Torre III ang nagdemo kay Pangulong Bongbong Marcos ng kanilang 5-minute emergency response policy. Nasa Camp Crame ang Pangulo kanina para sa 124th Police Service Anniversary ng PNP mula sa pagtawag sa 911 emergency hotline. You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Press 2 for fire department. Hanggang sa pagresponde ng mga polis na naka-bodycam, ipinakita kay PBBM. Pero lumitaw ang ilang hamon sa simulation. Naku, Diyos me, ito ang problema natin, sir. Mabilis ang internet, mabilis ang pulis, mabagal ang internet. the internet is hanging pag sa loob sa mga building. Sa datos ng PNP mula June 2 hanggang August 10, kung kailan sinimulang imandato ang 5-minute emergency response, higit 3,500 calls ang pumasok sa 911 hotline. At 94% ng mga tawag ang narespondihan sa loob ng 5 minuto. Pinuri naman niya ng Pangulo, pero bilin niya dapat tiyaking anumang oras ay may sasagot sa tawag ng publiko. This is how we rebuild the trust that the police will come no matter what time, no matter what the circumstances, they will arrive. We owe our people a system that they can rely on. 5 minutes, just a relatively small window of time. But 5 minutes can mean the difference between safety and danger, even between life and death. Iginiit din ng Pangulo na walang lugar ang katiwalian sa hanay ng kapulisan. We will continue to investigate and hold these people accountable within the bounds of the law. We do not condone wrongdoing among those who are sworn to uphold the law and to protect the citizens of our republic. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Puntira raw talaga ng mga nagbangga ang barko ng China, ang barko ng Pilipinas, ayon po sa Armed Forces of the Philippines. May 2 umanong namatay sa hari ng China Coast Guard kasunod ng insidente. Nasa frontline ng balitang yan, Gio Robles. Sa video, bago ang banggaan ng 2 barko ng China malapit sa Baho de Masinloc, makikita ang 4 na crew sa deck ng China Coast Guard vessel. Pero nawala sila nang mabundol ng sarili nilang barkong pandigma. Ayon kay Senator Ping Lacson, 2 umano sa tauhan ng China Coast Guard ang nasawi dahil sa salpukan. Bagay na bineberipika pa ng Philippine Coast Guard. Not even sure whether they're going to admit it. I don't think that they will also make a big issue out of it, considering na hindi rin naman tayo ang dahilan ng cause of death no. It's not of our own doing. This is Philippine. Nag-alok ng tulong ang PCG sa nabanggang barko pero hindi sumagot ang CCG vessel. So that is the reason why the Philippine Coast Guard offered our assistance. Because we were assuming na merong went overboard because of the impact. We saw that some of the Chinese Coast Guard vessels were also in the vicinity. They appeared to be searching for something or somebody, no? Pero kung ang militar ang tatanungin, malinaw na target banggain ng mga barko ng China ang BRP suluan ng Philippine Coast Guard. Paliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner, kita sa video kung gaano kaagresibo ang mga barko ng China.
ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Yun rin ang assessment ng ating Philippine Coast Guard. So, mabuti na lang at mabilis yung ating Coast Guard. Muli namang iginiit ng PCG na miscalculation ang nangyari sa parte ng China at walang kasalanan ang Pilipinas. Hindi ba dapat magalit si Xi Jinping sa kanila muna dahil sila naman yung nagbanggaan, di ba? Tingin pa ng AFP, panibagong taktika ng China ang paggamit ng gray ship o warships. Sa mga nakaraang insidente kasi sa West Philippine Sea, madalas ay nagmamasid lang sa malayo ang Chinese Navy vessels. Isa itong simbolo ng pagiging agresibo ng China. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin kahapon dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Because they continue to claim Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Nakatakdang pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang AFP at PCG kasunod ng insidente. Ang Department of Foreign Affairs naman nababahala sa naging aksyon ng China. Nananatili raw ang Pilipinas sa pagsunod sa diplomasya. Kanina, pinarangalan ng Coast Guard ang mga crew ng BRP Suluan dahil sa kanilang natatanging serbisyo sa gitna ng mapanganib na misyon. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, nagpapaulan na sa Batanes ang Typhoon Goryo. 440 kilometers ang layo niyan sa silangan ng Itbayat, Batanes. Itinaasa ng Pag-asa ang wind signal number 1 sa naturang probinsya. Maghanda rin dahil ayon sa Metra ay malakas ang ulan buong araw bukas sa Batanes. Sa pulbi ng rain bands ng bagyo ang Babuyan Group of Islands, kaya maulan din doon. Bukas ng umaga, posibleng maglandfall ang bagyo sa Taiwan. Sa gabi naman o Huwebes ng umaga, ito nakikitang lalabas ng PAR. Habagat at thunderstorms naman ang nagpapaulan sa ibang lugar. Umaga pa lang ay maulan na bukas sa Palawan at Mindanao. Sa hapon ay lalakas yan at damay na rin sa pag-ulan ang Kabisayaan, Bicol Region, Mindoro Provinces at ilang lugar sa Central Luzon. Sa hapon din nagbabadyang umulan dito sa Metro Manila. Showbiz tonight na tayo. In her Pixie Girl era, si It's Okay to Not Be Okay star Ann Curtis. Finlex ni Ann ang bago niyang hairstyle sa isang IG video. At bilang nag-iisang Diyosa, pinusuan niyan sa comment ng celebrity friends ni Ann. Comment naman ng netizens, kahit anong style ay babagay daw talaga sa kanya. Napapanood si Ann sa It's Okay to Not Be Okay, 8:45 p.m. sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Naging emosyonal naman ang content creator na si Bea Bores nang i-confirm niyang buntis siya. Sa kanyang vlog, sinabi ni Bea na magiging happiest siya basta safe at healthy ang kanyang baby, whether girl ito or boy. Inamin niyang hindi pa siya ready sa motherhood at 22 years old, pero promise niyang maging best mom sa kanyang anak. Ibinahagi rin ni Bea ang moments ng pagkuha niya ng pregnancy test, pati ang pag-a-advise sa kanya ni Tony Fowler at Alex Gonzaga. Bitin pa kayo, huwag munang lilipat dahil may showbiz updates pa ako mamaya. Susunod, News 5 exclusive. Umano'y iligal na operasyon ng Pogo sa Davao City na bisto. 8 Chinese timbog. Taas singil sa airport fee sa NAIA. Gustong ipatigil ng ilang grupo. At Christopher Min, gigil na bumuelta sa mga punchline ni Vice Ganda laban sa kanya. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Sinalakay ang isang bahay na pugad ng operasyon ng Pogo sa Davao City. Arestado sa operasyon ng 8 Chinese. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao, exclusive. Hindi na nakapalag ang 8 Chinese national nang salakayin ng mga tauhan ng NBI ang bahay na ito sa isang subdivision sa Davao City. Tumambad sa mga otoridad ang higit 10 computer sets na hinihinalang ginagamit sa Pogo operation. Online gambling umano ang ginagawa nila rito. We confiscate these computers and other paraphernalias necessary in their operation. Isa ito sa mga remnants ng mga Pogo in Manila. Nangungupahan lang daw ang mga Chinese at 4 na buwan nang nag-ooperate. Paggabi ay sabi ng mga residente, maingay, no? Maingay dito sa subdivision. Pag nalalasin dito sa subdivision, maingay, sumisigaw, and minsan may mga nag-aaway. Pero ayon sa isa sa mga nahuli, hindi nila alam na iligal ang kanilang ginagawa. Yes. I just come here 1 week. Just study here. Sa kabila niyan, posible silang maharap sa reklamong online gambling in relation to cybercrime law at posible rin silang ma-deport. Dadalhin na sila sa kustudiya ng NBI. Patuloy ang investigasyon sa posibleng mga protektor daw ng mga nahuling Chinese. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Patay ang babaeng rider matapos mabangga ng isa pang motorsiklo sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa kuha ng CCTV, may kitang nasa outer lane ng biktima habang isa pang motorsiklo na minamaneho ng isang college student nabangga ang biktima mula sa likod. Sa lakas ng impact, tumilapon ang 2 rider. Tumama ang ulo ng babaeng rider sa concrete rider na agad niyang ikinamatay. Sugatan naman ng college student na rider at dinala rin sa ospital. Inapela na sa Korte Suprema ng ilang grupo ang nagbabadyang taas singil ng airport fees para hindi po ito matuloy. Bukod daw kasi sa unconstitutional ito rin daw ang dahilan kung bakit mapapamahal ang mga plane ticket. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sama-samang naghain ng petisyon ang ilang grupo para tutulan ang dagdag singil sa airport fees sa ilalim ng Public-Private Partnership ng Department of Transportation at ng UNAIA Infrastructure Corporation o NNIC. Humiling sila sa Korte Suprema na maglabas ito ng temporary restraining order para ipasuspindi ang Revised Administrative Order No. 1. Sa nasabing AO No. 1, papayagan ang pagtaas ng airport-related fees gaya ng parking, airline landing, take-off, cargo at commercial space sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga dagdag singil na yan, pati na ang NAIA PPP Project Concession Agreement, ang gustong ipadeklarang unconstitutional, illegal at walang bisa ng mga petitioner. Hindi raw ito kasi ikinonsulta sa kanila at iba pang stakeholders. Ito rin daw ang dahilan kaya lalong tataas ang presyo ng plane ticket kahit na local destination lang. Bagay na papasanin ng mga pasahero. Kaya baka raw kahit piso fare promos ay hindi mararamdaman kung kakainin lang din ng mga dagdag na bayarin. Ang tatamaan naman po niyan ay yung mga pamilya ng mga OFW na gumagamit ng airport. Yung pong mga regular na sumasakay sa airport, yung pong ticket nila na kakarga po lahat yan sa kanila. Hindi po natin maiiwasan yung pagtataas na yan. Baka magiging panaginip na lang yung sinasabi nilang piso fare. Giit naman ng grupong Puso ng NAIA, binibigyan ng AO No. 1 ang private operator ng Blanket Authority na magpataw ng mas mataas na renta. Ngayon pa nga lang daw 300% ang itinaas ng mga upa sa mga airlines sa kanilang landing at take-off maging ang commercial space. Dahil dyan, nangangamba ang grupo na baka mauwi ito sa tanggalan ng trabaho. Ang nakakatakot nga dyan, ako bilang 41 years ako manggagawa sa aviation, yung mga kasamahan ko na pinaglaban ko noon pa, ay nangangaling na yun ang kanilang mga trabaho. Bakit? Dahil pag hindi na nakaya ng kanilang mga kumpanya, ang mga upa dyan, mapabawas ng tao yan. Yan ang causing effect niyan. Wala pa namang pahayag sa petisyon ng NNIC, DOTR at ang Manila International Airport Authority o MIAA. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bumuelta ang veteran host na si Christopher Min sa mga komedyanteng sina Vice Ganda, MC at Lassie. Sa programang Christopher Minute,
Rumesbak si Nay Christie nang derechahan siyang pangalanan at maging laman ng punchlines sa recent concert ng komedyante. Sinabi kasi ni Vice na magagalit daw si Nay Christie dahil nagpunta sina MC at Lassie sa concert. Pinapalabas daw kasi ng showbiz host na magkakaaway sila. Sagot ni Nay Christie kay Vice, mag-reality check ka. Kanino ba galing yung mga kwento? Mag-reality check ka, Vice. Sa palibot mo lang ang mga ahas na tumutuklaw sa'yo. Ano, inimbento namin yung kwento? Hindi kami nag-iimbento ng kwento. May binasa kami, alam mo yan, MC. Singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan magtataas. At ang sub-unit ng tambalang Butchol may bonus pang pa-album. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sa ibang balita, may taas sigil sa kuryente ngayong Agosto ang Meralco. Nagbabala rin ng kumpanya sa mga tech scam tungkol sa refund. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Wala na tayo sa tag-init kaya medyo nakakapagtipid na sa mga pampapresko gaya ng aircon. Pero ang taas singil sa kuryente, magtutuloy-tuloy sa ikalawang sunod na buwan ngayong Agosto. Ayon sa Meralco, 63 centavos kada kilowatt hour ang madadagdag sa inyong mga bill. Para sa mga household na kumukonsumo ng average na 200 kilowatt hours, katumbas yan ng pagtaas na 125 pesos sa bayarin sa kuryente, habang higit 300 pesos ang dagdag para sa 500 kilowatt hours na electric consumption. Ang dahilan daw niyan, ang mas mahal na pass-through charges kabilang ang generation at transmission. Ito pong pass-through charge na generation at transmission ay binabayad ng Meralco sa mga power supplier at grid operator. Malaki raw ang naging ambag dyan ng paghina ng piso. Itong Martes nga, nagsara ang palitan sa 57 pesos and 7 centavos kontra US dollar. Very sharp yung naging depreciation from the previous months. Marami sa cost ng generation plants ay dollar denominated tulad ng paggamit ng fuel nila. Tumaas yung peso equivalent ng costs nila. Samantala, nagbabala ang Meralco sa mga tech scam na nagsasabing makakatanggap umano ang mga consumer ng refund. Mag-ingat po tayo, never click links na may text messages. Wala po kaming refund o anumang pagsoli pera o soli bayad through e-wallets or third-party platforms. Bogus ho yung mensaheng yan. Customers are reminded to only transact through our business centers. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. 3 sundalo ang patay sa engkwentro laban sa New People's Army sa Baco, Oriental Mindoro. Ayon sa Philippine Army, nagkahasila ng hot pursuit bilang tugon sa nauna nilang engkwentro sa NPA noong August 9. Pero hindi na nito dinetalye kung paano nasawi ang 3 sundalo. Pero para sa tagapagsalita ng Philippine Army, ang katapangan ng mga sundalo ay patunay ng kanilang katapatan sa tungkuling protektahan ng bansa mula sa terorismo at karahasan. Patuloy naman ang pagtugis sa mga natitirang rebelde para mabigyan ng hustisya di lang ang mga nasawing sundalo, kundi pati na rin ang iba pang biktima ng grupo. Abangan, robotic na aso sa Mexico katuwang sa pagtuturo ng kindness sa mga hayop. At ang brand new album ni Taylor Swift. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Heads up, fellow Swifties! Maglalabas ng brand new album ang award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift. The Life of a Showgirl ang title ng album. Yan ang kanyang 12th album na in-announce ngayong August 12 at exactly 12:12 a.m. Wala pang release date ang album pero available na ito for pre-order na may iba't ibang versions. Kabilang na ang vinyl, cassette at CD with poster. Last year nang ilabas niya ang kanyang 11th studio album na The Tortured Poets Department. Time for K-pop updates. Unahin na natin ang malaking collab very soon ni Mingyu at S-Coups ng 17. Sa September sila nakatakdang mag-debut as a sub-unit with an album. Ayon mismo yan sa agency nila na Pledis Entertainment. Fourth sub-unit na ang Gyu Chol ng 17. Bago ang balitang yan, ilang beses na nagsama recently si Mingyu at S-Coups sa ilang dance challenges. Eto pa, naglabas ng special video si Blackpink Jisoo ng kanta niyang Your Love. Shoot yan sa Rainforest Wild Asia sa Singapore. Bahagi ang Your Love ng debut album ni Jisoo na Amortage. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Tuesday, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, meron na ring asong robot sa Mexico. Nagtuturo siya ng kindness sa kalsada. Yan po si Waldog. Asang gawa sa AI o Artificial Intelligence. Kasi laki po siya ng bigel. Nakikipag-usap sa kalsada at eskwelahan si Waldog kaugnay ng animal rights. Layon daw ni Waldog na ipalaganap ang awareness sa animal abuse. Pa-evolve na ng pa-evolve yung mga ano natin, no? Robots, no? Ang galing. Nakakatakot siya. Para siyang skeleton. Hindi mo lamang saan ang ulo, saan ang puwet. Ning! Ning! Sana lagyan man lang ng buntot yung kabila, di ba? Oo, pwede. Or maayos man lang yung face, yung ulo. Di ba? Ito na dalawang to. Yung talaga nila. Alam mo, bili lang ng stuff to ng ulo. Siguro ko lang sa... Tinignan ko kasi parang hindi masyadong cute eh. Sana medyo freaky cute. siya. Sana medyo cute. Hindi man po sa naninira kami, ano? Pero Next in time, fairness naman. sabi mo nag-e-evolve, yes, baka yung nag-e-evolve next. na, oo. Sa susunod may ulo na or buntot muna, di ba? Ako kahit buntot lang, okay O, na pag kinagat ka raw ba, i-injectionan ka pa ng anti-tetanus. So, Yun. sa kanya to. Kay Kuya Sani tong araw na to. Ang galing. Ang galing mo talaga. Sige, sige. Sa'yo to, sa'yo to. Eh, kasi di nga natin alam kung ano dun yung ulo eh. Ano? Di ba? Ayaw pa rin. Ha? Oh, susunod na po ang TV Vibe. Vibe, yes! Sige po, yan po, 45 minutong pag-imas malaking headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matrinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.